Hello, hello. Hello and welcome sa isang very quick, very different tutorial for setting up budget using actual budget. So actual budget is a tool that you can use to track your expenses. Sa panahon kasi ngayon na, we have so many credit cards, we have so many bank accounts. It's difficult to keep track of those budgets or those balances, especially kung hindi sila centralized. So what we're trying to aim here is to introduce you to the tool that you can use to centralize all of your finances, be it savings account, checking account, or if you have a credit card. So I'm not gonna talk about how to install your actual budget kasi actual budget used to be a paid subscription service. But nagsimula na silang mag-focus on just building the code from scratch. And ang gusto ngayon nilang gawin is if you want to use actual budget, you can set it up on your own. So, pwedeng sarili mong makina or I mean PC or server if you have one, or maybe you can subscribe to the cloud. But we are not going to discuss um, that part in detail kasi napansin ko kasi sa YouTube marami ng nagbibigay ng instructions or demo on how to do that. In this case, ang gagawin lang natin is we're gonna show you how the basics of how to set up an actual budget from scratch. So, syempre, if you want to set up your budgets, you need to start somewhere. Okay, so this is an example, or this is of a demo file of um, actual budget so that you can see ano yung itsura niya. Okay, so actual budget uses this thing called envelope budgeting. I could be wrong. Okay, I'm not a financial advisor. I just happen to love actual budget kaya ako nagbibigay ng demo or ng tutorial how to do it. Um, so may possible na may mga mali ako sasabihin in terms of terminologies. So pasensya na in advance. So ayun, ito ang itsura niya. Okay, so gumagamit siya, sabi ko nga, gumagamit siya ng tinatawag na envelope budgeting, which is essentially yung pumapasok sa yung pera. Bawat sentimo nung pumapasok sa yung pera is nakalaan to somewhere else. So, isipin mo na lang na like yung mga nung araw, parang yung mga magulang natin may mga kanya-kanya silang sobre, sobre para sa tuition ni kuya, pagkain, upa ng bahay. So, para make sure lang na hindi magagalaw yung perang yun. Kasi, ang problema kasi kung kapag naka-open lang yung pera at maglalagay ka lang ng, kumbaga kukuha ka na lang kapag kailangan mo, is possible na baka mamaya may mga urgent kang kailangang bayaran na hindi mo mababayaran kasi um, kulang na kasi nabawasan na eh, di ba? So sa envelope budgeting, ang nangyayari is nakalaan na yung budget na yon for that specific task or specific need. So hindi mo na siya pwedeng galawin. And ang maganda sa envelope budgeting is makikita mo kung ano yung flow ng pera mo. Makikita mo kung may sumosobra ka ba, kumukulang ka ba, at kung may kumukulang ka ba, can you reduce the expense for that specific budget like subscriptions, 'di ba? So ako, yun ang pinakadahilan ko kaya ako nag-start mag-budget kasi napapansin ko yung pera ko napupunta lang siya sa subscriptions, as in sobrang daming subscriptions. Um, may Disney Plus, may Netflix, may Amazon Prime. So parang iniisip ko, I need to know saan napupunta yung pera ko. Kasi kailangan mo munang malaman yun before you can start saving up. Okay? So that's why we're here. So
We're gonna talk later about tracking budgeting as opposed to envelope budgeting, but for now, let's just focus on the default setup ng actual budget. Okay, so ito yung itsura niya, if you look at it, no? So kung mapapansin nyo, bawat expense or bawat merong kanya-kanya silang budget. Okay? So it's important to know kung ano ba yung gusto nyong ilaan na pera for a specific expense. Like kuwari, pagkain. Ilan ba dapat yan? O kuwari, yung binabayaran mo sa bangko, upa sa bahay, gano'n, yung amortization. So, make sure lang na ilagay nyo na dito sa budgeting. And then, doon mo makikita kung magkano yung nagagastos nyo for that specific expense. And then, doon mo malalaman, doon ka mag-a-adjust. Okay? So, ito lang yun. So, meron kang categories. You can group them according to specific task like wari, usual expenses. So ito yung mga basic necessities. Bills, ito yung mga internet, subscriptions, and uh, mobile data or mobile plans. So dito lang siya sa separate. Okay? So you can add another group if you want. Like wari, let's say bank transfers. And then within that group, you can set, okay, I'm gonna add another category for ate. Correct, kung magbibigay ka ng pera kay ate, or magbibigay ka ng pera kay kuya, or to your, kung sino man yung gusto mong bigyan. Now, hindi ko sinasabi na kailangan meron din kayong ganito. It's just that, personally, I do a lot of bank transfers. And I want to make sure to keep track of those kasi especially kung regular ako nagbibigay or nagka-transfer, gusto ko malaman kung kapag pa pumasok yung sweldo, meron ba akong enough na mai-transfer, you know? So, yun lang yung isang example. So, after the budget, you can also see reports. Okay? So, itong reports, kung ako sa inyo, huwag niyo masyadong pansinin for now. Kasi when you are starting out with putting your budget, setting up your budget, setting up your accounts, hindi nyo pa masyadong um, ma-appreciate kasi wala pang data na lalabas dito. Kung meron man, sobrang unusable. Sobrang hindi nyo mapapansin kung ano yung progress, di ba? So, sa ngayon, let's just, put a pin on that and say, dito mo makikita yung tracking nyo ng expenses or cash flow over time. Okay? Now, meron din tayong schedules. So, 'di ba may mga instances na kuwari magbabayad ka ng subscription, 'di ba? Kasi yung subscription na 'yon, hindi naman siya mano-mano mong ini-enter sa actual budget eh. Automatic siya nababawas sa, let's say, credit card, 'di ba? So, ang gagawin natin dito sa schedules is sineset natin sila as scheduled. So, for instance, if you're paying for internet bill, gagawa ka ngayon ng schedule for kuwari PLDT or Converge. And then, sasabihin mo kung saan siyang account mababawas. Like, pwede rin kung credit card or a savings account. And then, saset mo kung um, kailan siya magsisimula mabawas. And then, if you check this one, there's an option to say, gusto mo bang i-add na yung transaction dun sa sa account? Kuwari, ito, magbabayad ka, madededuct yung pera doon sa account mo. Gusto mo ba siyang automatic na mag-deduct? Or gusto mo, ikaw yung mag-click? Kasi pwede yon para mas natatrack mo kung nabayaran mo na ba. Kasi may mga instance like, kuwari, actually, this is a good example, internet bill. Hindi naman kasi siya auto-deduct eh. Unless nag-set kayo ng auto-deduct sa inyong credit card. You have to pay this manually. And so,
if you are going to do this manually, pwede mong iset na i-uncheck yung automatically add transaction. And then you can also set kung say, kuwari yung mga loans, maganda ring example yung loans. Kasi ako, meron akong loan na parang cash to go ni Metrobank. And syempre, meron lang siyang specific terms, di ba? Meron lang siyang, kuwari, 12 months, 6 months, ganun. Now, you can also set a schedule for that so that you can say, hey, I'm gonna do this amount for how many months lang. Kasi pwede mo kasi sabihin indefinitely kasi siyempre, phone bill, binabayaran mo yan unless mag-cancel ka, di ba? Pero if you want, you can also set for or ilang months. Kuwari, 6 months. So, pwede yun. This is good kasi makikita mo rin kung ilang buwan na lang ba bago ka magbayad. Yung cash to go kasi, kapag ka lumabas siya sa bank account mo sa Metrobank, makikita mo kasi, di ba, na sasabihin niya, 6 of 12. Sabihin, nakapagbayad ka na for 6 months out of 12 months. So, maganda yon. Pero may mga ibang installments na hindi nila pinapakita yon or hindi nila, well, tama, hindi nila pinapakita. So, mas maganda kung kaya mong i-track yung, yung progress mo para alam mo kung kailan ka matatapos. Okay. So, yeah, meron din wedding or kuwari, utilities. Now, if you want, you can skip, kuwari, meron kang isang transaction na or schedule na hindi mo muna gagawin today kasi nabayaran na ng asawa mo. Kumbaga, for now, hindi mo na muna siya babayaran. So, pwede mo siyang sabihin na skip next scheduled date. Okay? And if you want, kung talagang kuwari, hindi ka na magbabayad ng renta kasi lumipat ka na ng bahay, you can set na complete na para hindi na siya lalabas sa schedule mo. And if you want, you can always revert that to, to its regular programming or regular schedule. If, Now, isa ito sa mga, ako hindi ko masyadong ginagalaw to kasi payis is basically kung sino yung babayaran mo. Okay? It could be who or it could be what, which is your any bank account, essentially. Or pwede rin kung sino yung store na pinagbilhan mo. Ang maganda rito, kailangan transparency talaga. Kailangan sabihin mo, oy, ito ay, para dito sa account na to. And kasi mas maganda kasi kapag ganun, mas matatarak mo kung saan napupunta yung expenses. Kasi pag sinabi mo lang na, someone like online deliveries, minsan hindi mo masasabi kung saan ba, ano yung online deliveries na yun. So, ano yung mga ano yung mga binili, di ba? Ganun. So, yun lang. Pero ako, hindi ko masyadong pinapakialaman tong part na to. Hindi ako nagseset kasi sineset ko siya doon sa transaction mismo. And malalaman niyo mamaya kung paano ginagawa yun. And then we could also have rules. Again, we'll probably set aside another video for that. Now, meron tayo ngayong, nandito tayo ngayon sa accounts. Okay, sa accounts, meron tayong dalawang, uh, dalawang klase ng account. We have the on budget and we have the off budget. Okay. Sa on budget, usually yan yung mga gumagalaw yung pera. As in, meron lumalabas, may pumapasok, and uh, you want to monitor kung ano yung laman, kung ano yung lumalabas at kung ano yung pumapasok sa budget mo. Okay? So, kuwari, example dyan would be yung mga deposits, credit cards, checking accounts. So, dito sila magandang i-track. Okay? Kasi dito sila lalabas sila dito. Now, yung
off budget, well, essentially, they're off the budget. So, ito yung mga savings account mo. Ito yung mga for retirement, ito yung Pag-ibig MP2, ito yung mga binabayaran mo monthly na or regularly na ayaw mong maisama dun sa budget. Kasi, kumbaga, ano na to eh. Kumbaga, hindi mo naman ilalabas yung pera dito eh. Ipapasok mo lang siya na ipapasok. Now, ang most of the time, I don't really use off budget. Maybe sometime in the future, baka gamitin ko siya. Pero for now, I'm gonna share kung ano yung ginawa ko. And most of them are on budget. Okay? So, let's start to set up our own actual budget. Okay? So, sa actual budget, kapag nag-start ka, correct, pag nag-create ka ng bagong account or bagong ah, budget, wala pa siyang laman, syempre. Ikaw maglalagay ng laman yan. So, unang-unang gagawin mo is to stop everything, check all your accounts and then add them here. Okay, so let's say mag-add ako ng isang account. Let's say, okay, ito pa pala, bago pa natin ituloy. So sa actual budget, meron kasing iba-ibang klaseng way to link to an account. Okay? Kaso, sa atin kasi dito sa Pilipinas, wala tayong, well, as far as I know, walang access, wala tayong bangko na may ganito, na may Go Cardless or Simple Fin. As you can see, they're all specific for North American or European banks. So sa case natin, we're going to create a local account instead. Okay? So laging ganyan. And then I'm just gonna add, say, BPI Savings. Okay? Make sure lang na sabihin nyo na yung buong pangalan. Okay? And then you can set if it's off budget or not. Sa atin, hindi natin siya gagawing off budget. It's just gonna be on budget. And then, ano yung balance niya? So, titinan mo ngayon yung balance ng account mo. Ano yung laman? So, sabihin natin, ang laman niyan is 1.5. Okay? And that's it. Kung makikita nyo, yung BPI ko na account, meron siyang starting balance na 1.5. Okay? So, ang maganda dyan is, ito na yung, ito na yung start mo, no? Hindi mo na kailangan i-track pa yung mga expenses mo before today. Ang mahalaga lang, ito na yung, ito yung balance mo as of today. Okay? Kasi ako kasi, being an overthinker that I am, iniisip ko, ano ba yung, isusulat ko ba yung past transactions? Hindi na. Kasi past na yun eh. Move forward tayo. Move on. So, mag-move on tayo with what we have right now. Okay, so meron tayong BPI savings. So ngayon, try kong mag-add pa ng isang account, pero credit card. Okay, ang i-add ko naman ngayon is, let's say, Union Bank, CC. Okay? Ngayon, it's important na ilalagay niyo yung kung ano yung klase ng account niya, kung savings ba yan or credit card. Kasi kagaya niyan, Union Bank meron din silang credit card at meron din silang savings eh. So, para hindi kayo malito, ilagay niyo yung buong pangalan yung card niyo. Kuwari, Platinum or Cashback. Isulat niyo na para hindi na wala ng confusion at hindi na kayo mag-backtrack pa kung ano nangyari. Okay, sa off budget, actually hindi ko na try to eh. Hindi ko alam kung gagana to. Pero minsan, try natin 1,000 ganyan. Okay, so meron ganyan. Okay, so pwede pala yun, negative. Kasi, syempre, negative kasi utang. Okay, so ito yung balanse ng credit card mo as of today. Not necessarily your hindi ko sinasabing statement balance ha. Kumbaga talagang, ito lang yung utang mo as of today. And then, you can start paying that as we move along. Okay. So ngayon, let's say, okay, nagkataon, okay, today pala yung bayaran ng credit card.
So, mangyayari ngayon dyan, if you want to start a transaction, you can add new. You can add new here, or you can add new here. Ako, kahit naman saan eh. Kasi magre-reflect naman yan. Tingnan mo ah. Gagawin natin. Mag-add new tayo dito. And let's say today, magbabayad ako. And then, meron tayong option. You can either uh, create a payee. Kuwari, Grab. Pwede kang mag-create ng payee. Pero sa case natin, gusto natin magbayad ng credit card. So, BPI Savings. So, automatic, ang category niya is transfer. Now, you can pay or deposit pala. Kasi hindi tayo kumbaga kasi pag payment, ito yung lumalabas sa account na to eh. Deposit yung pumapasok. Okay, so sa payment or sa deposit, sasabihin ko savings are 1,000. Okay. So ngayon, makikita nyo, nag-balance na ngayon siya. So, zero na ngayon yung balance ko sa credit card. Tapos nabawas na rin siya dun sa aking savings account. Okay? So ngayon, hindi siya lalabas dito. Kasi, ito yung medyo nakakalito and I understand. Kasi, ang problema, iniisip kasi ng mga, ako personally, ang iniisip ko kasi is, dapat nakasulat dito yung credit card payments. Pero kasi, credit card payments is very general eh. Kailangan mo ma-quantify or ma-quantify kung ano yung mga um, expenses na ginawa mo for that credit card. Okay? So you're just paying that pero dapat nakasulat sila dito. So kuwari, mag-start tayo ah. Let's say mag-start ako ng transaction here. Let's say food. Uh, lalabas pa siya dito. Actually, food is category pala, hindi pala siya pay. Okay, so sabihin natin Jollibee. O tapos bumili ako ng, 'di ba? Social. Jollibee naka-credit card. Jollibee tapos syempre food 'yon, 'di ba? 'Yun ang category. So makikita mo, susulat mo dito yung category niya. So ang ito pala isa sa mga dapat niyong matandaan na. Yung payee, pwede mo siyang gawin right here, right now. Yung category, kailangan makreate mo na muna siya doon sa budget na page. Okay? So sa food, let's say gumastos ako ng magkano na ba chicken joy? Sabihin natin masyado akong nagutom, 220. Magkano ba ang chicken joy ngayon na 2 piece? So, and then ngayon, meron na ngayon akong utang na 220. Okay? Ngayon, lalabas siya dito sa aking budget na, oy, meron akong ginastos na 220 pesos for food. And that's for the month of April. Nag-start ako mag-track ng expenses eh. Okay? So sa ngayon, at least for the first month na nagsiset up kayo ng actual budget, you don't need to worry about too much about strict budget. Kasi unless meron na kayong specific numbers in mind kung magkano yung ginagastos nyo monthly for food, for other expenses, hindi mo pa malalaman yan eh. Malalaman mo lang yan as you go along. So, okay lang kung maglagay ka lang ng number dyan and then pwede mo pampalitan yan over time. Kumbaga kasi preference mo naman yan eh. Kakayahan mo yan magbayad. Kung, kung hindi mo pa alam kung magkano yung ilalabas mong pera for specific expense, pwede mo siyang makikita mo naman siya historically. Maalala mo kung magkano ba talaga yung binabayaran mo monthly. Kasi kung mga gaya makikita mo dito sa demo, 'di ba? Parang let's say okay, mula January, 'di ba? Tapos makikita mo sa food, ang ginagastos mo is alam mo 'yun, 190 pesos or 200 pesos. Hindi ka gumagastos ng mas malaki. Hindi ko alam kung paano siya nabubuhay itong gumawa ng budget na 'to kasi there's no way na magbabayad ka ng 200 pesos for a food for 1 month. But then again, could be dollars, but still,
$190. Anyway, nagjo-joke lang ako. Pero ang sinasabi ko lang dito is, makikita mo naman historically, pwede mong balikan kung, magkano ba yung ginagastos ko per month? And then malalaman mo per month, bakit malaki yung gastos ko this month? Kasi Pasko. May mga gano'n, 'di ba? Kasi 'di ba may mga certain expenses na malaki kasi may specific event. Kuwari, February, uy, anniversary namin 'to. So kaya malaki yung dine out, may gano'n. So, yun yung maganda sa pagka-track ng budget. Now, I think do'n ko muna tatapusin yung video kasi hindi ko alam kung gaano na kahaba 'to. But essentially, ang maganda sa kanya is masasabi mo na ito na yung start mo ng pag-transact or keep track ng iyong budget, ng iyong finances. Kasi sabi nga nila, hindi ka makakapag-ipon kung hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Kasi kailangan alam mo muna kung saan napupunta, saan lumalabas. And then from there, you can start identifying any leakages. Kung meron ka bang sumosobrang expense na hindi naman ginagamit. At from there, you can start plugging those holes, 'di ba? Or those leaks. And magandang example yung pag-track ng budget. Now, this is actually one of my pain points, no? Kasi ang problema kasi sa atin, hindi naman natin lahat 'yan mata-track, eh. Kumbaga kasi siyempre mano-mano ka mag-e-enter. Ano 'yun, every time mag-e-enter ka, 'di ba? So siyempre ang sinasabi daw din ng ibang financial advisors is that you need to make sure na there's less friction whenever you are paying or whenever you're tracking your budget. Kaya meron tayong tinatawag na import. So sa import, makikita mo do'n kung ano yung um, puwede mong ilagay. Kumbaga, let's say, may bangko ka. Kasi usually kasi ngayon, yung mga statements, puwede mo silang i-download, eh, from the bank. Okay, so ang kailangan mo lang naman dito is yung CSV file. We're gonna show you more of that on the next video. Pero for now, salamat sa panonood and let me know if you want to see more of actual budget. And yun lang. See you again next time. Bye.